Mika, tawag ng kanyang mga kaibigan nang makita nila si Mika sa mall. Napatakbo sila papunta rito habang si Mika naman ay napalingon. Chang, Mercy, andito rin kayo? OMG, matagal tayong hindi nagkita. Sagot naman ni Mika habang ang kanyang mga kaibigan ay dali-daling pumunta sa kanyang pwesto. Grabe, namiss ka namin Mikay. Malambing na sambit ni Chang. Oo, bakasyon kasi kahit hindi ka namin nakita at napuntahan man lamang sa bahay nyo. Anyways, punta muna tayo doon sa may bench para naman makapag-usap-usap tayo kahit sandali lang. Suwestyo naman ni Mercy. Correct ka dyan, kahit sige na, minsan lang naman tayong magkita-kita eh. At saka kung minsan kapag nagkikita-kita pa tayo, merong mga guard na nakapalibot sa'yo, palagi ka nalang may bantay. Pero kung sa bagay, mas mayaman ka naman talaga kaysa sa amin. Suwestyo naman ni Chang. Pero kasi, may mga guards nga kasi talaga ako. At saka baka hinahanap na ako ni na mami at daddy ko. Naku kapag talaga ako napagalitan at hindi nabili ang lahat ng gusto ko, ay kayo talaga ang malilintikan sa akin. Banta ni Mikay sa kanyang mga kaibigan. Mika, ang ganda-ganda mo talaga. Grabe, anong gamit mong sabon? Napakakinis ng kutis mo eh. Puri ng isa sa mga kaibigan ni Mika nang makita nila ito sa mall. Wala akong gamit na sabon o iba't ibang kemikal. Alam niyo naman yan, hindi ba? At saka mabuti na lang talaga at nagkita ulit tayo. Ano, shopping na lang tayo? Sa tingin ko ay may bagong labas na mga sapatos eh at pati na rin mga sandals ngayon sa mall. Yaya ni Mika sa kanyang mga kaibigan. Bagong labas na sandals? Mika, marami na tayong sandals. Lalong-lalo ka na. Kahit huwag ka nang bumili pa, nag-aaksaya ka lang ng pera eh. Oo nga Mika, huwag ka na lang bumili, mag-arcade na lang tayo. Dagdag pa ng kanyang isang kaibigan. Kahit hindi na lamang talaga bumili si Mika at pumunta na lamang sila sa arcade para mag-enjoy. Habang nag-enjoy sila, ay bigla silang tinawag ng kanyang butler. Subalit ay hindi ito pinapansin ni Mika dahil alam niya na butler niya ito at papauwi na naman siya. Kahit na gusto niya pa talagang mag-enjoy. Mika, kanina pa ring ang cellphone mo, hindi mo ba sasagutin? Tanong ng kaibigan niya. Baka importante yan, Mika ha? Huwag yun na nga lang pansinin yan. At saka, pasukan naman na bukas eh. Kit deadmahin nyo na lamang yan at mag-focus na lamang tayo sa banding natin. Sayang ang araw na to dahil magiging abala na tayo bukas dahil pasukan na naman. Sagot kaagad ni Mika. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo Mika. Kung sa bagay, Disney princess ka naman talaga eh. Pero anyways Mika, nagtataka lang kami sa'yo. Teka, patungkol saan ba yung pagtataka nyo? Nagtatakang tanong rin naman niya sa kanyang mga kaibigan. Patungkol kasi to sa mga kaya mong gawin. Like shopping ka ng shopping. Alam naman namin na mayaman ka. Pero nagtataka lang kami kung saan mo yan inilalagay ang mga bagong bili mong mga gamit. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, ay hindi mo pa kami inimbitahan sa bahay nyo. Curious lang talaga kami, Mika. Ibig mo bang sabihin siyang nagpapanggap lang akong mayaman? Ganun ba ang iniisip nyo? Naiiritang sambit naman ni Mika. Hindi naman sa ganon, Mika. Na-curious lang talaga kami ni Mercy. Oo nga, huwag mo namang bigyan ng ibang kahulugan yon. At saka hindi naman sa kine-question namin ang mga magulang mo ha. Pero parang pinalaki ka atang spoiled eh. Tama ba kami? Tanong ni Mercy. Na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang ng malakas si Mika. Kayo talaga, napaka-chismosa nyo talaga. Pero anyways, sasagutin ko na ang lahat ng mga katanungan nyo at nang sa gayon ay mawala na yung pagdududa at ang pagtataka nyo sa akin. Ganito kasi yan, mayaman ang pamilya namin. Busy palagi ang mga magulang ko para makabawi sila sa akin ay dinadaan na lamang nila sa pagbibigay ng lahat ng gusto ko dahil sa alam nila na mayroon silang malaking pagkukulang sa akin. At to be exact, tanging ang daddy ko lamang ang nag-spoil sa akin at hindi ang mami ko. Kahit daddy's girl ako. Ganun ba? Yes naman. Kahit baka next weekend ay baka gusto nyong invite ko na kayo sa bahay ko para naman hindi na kayo magduda pa sa yaman namin. Hindi naman ako si Trixie na mapagpanggap, hindi ba? Natatawang sambit na lamang ni Mika. Mabuti pa nga Mika dahil sa alam mo naman na si Trixie ang nagpapakalat ng iba't ibang chismis at concern kami sa'yo. Dahil sa kaibigan ka namin at mahalaga ka para sa amin, Mika. Pahayag ni Mercy. Well, salamat guys ha.
At huwag kayong mag-alala, humanda sa akin yung tricks na yan. Naiinis na sambit ni Mika. At upang hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap, ay iniba na lamang niya ang kanilang topic. Gabi na nang makauwi si Mika sa kanilang bahay. Pag-uwi niya, ay hindi niya alam na hinihintay na pala siya ng kanyang mami sa sala. Saan ka galing? At bakit ngayon ka lang ha? Seryosong tanong ng kanyang ina. Well, sa mall lang naman mami. Nagkita-kita lang kami ng mga kaibigan ko. At ayun, natagalan dahil sa nagkwentuhan pa kami. Alam niyo naman na matagal kaming hindi nagkita, hindi ba? Sagot naman ni Mika. Ganun ba ha? Alam mo naman siguro na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga taong hindi nag-update. Alam mo bang pinag-alala mo kami ng papa mo? Ba't hindi ka sumasagot sa mga tawag ni Kuya Dexter sa'yo ha? Napakalakas ng boses ng kanyang ina. What? Malaki na ako ma'am. At saka, bakit ba kayo tawag ng tawag sa akin? Nagpaalam naman ako ng tama. At expected na talaga yon. Huwag niyo nga akong pagsalitaan ng ganyan. At least umuwi ako, hindi ba? Hindi tulad ng iba dyan. Na halos isang buwan bago umuwi ng bahay. May narinig ba kayong reklamo mula sa akin? Ba't sumasagot ka na ha? Dapat lang sagutin kita dahil hindi lahat ng panahon ay tama kayo. Inis na saad ni Mika. Teka, nag-aaway na naman ba kayong mag-ina? Singit ng kanyang ama sa pagitan ng pag-aaway ni Mika at ng kanyang ina. Ito ang resulta Arthur, sa pag-i-spoiled mo sa batang to. Hindi mo kasi didisiplina ng tama at sana hindi na kita pinayagang ikaw ang magdisiplina sa kanya. Malamig na sambit ng kanyang ina. Mika anak, ano na naman ba ang ginawa mo? At bakit galit na naman ang ina mo? Kalmang tanong ng kanyang ama. Dad, wala po akong ginagawa. Si mami lang po talaga napaka-OA. Galit na galit siya at hindi daw ako umuwi ng maaga. Alam nyo naman na late ako umuwi palagi, hindi ba? At saka okay lang naman sa akin na pagalitan ako. Basta't sana, yung taong nagsasabi ay yung taong maaga ring umuwi sana sa bahay natin. Sarkastikong saad ni Mika. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Mika. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ko. Pwisit kang bata ka. Huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan ha. At baka masampal pa kita. Galit na saad ng kanyang ina. Sampalin mo ako. Ikaw na nga yung walang oras sa akin. Ikaw pa ang mahilig manampal. Hoa, tama na nga yan. Mahal, huwag mo lang pagsalitaan ng ganyan si Mika. Alam mo naman na malaki na ang pagkukulang natin sa kanya. Nako, tayo pa ang may kasalanan, Arthur. Hindi naman natin ginagawa ang mga bagay nito para sa sarili natin, hindi ba? Ginagawa naman natin ang lahat ng ito para sa kinabukasan niya. Magtatrabaho tayo sa araw-araw para maibigay ang lahat ng kagustuhan niya. Hindi mo ba naisip kung ibuhos natin ang lahat ng oras natin sa kanya, ay mawawala na ang lahat ng pinaghirapan natin? Kahit sana naman, ay paintindi mo dyan sa demonyitang anak mo na yan kung ano ang ginagawa natin. Hindi lang to para sa atin, kung hindi para itong lahat sa kanya. Galit na saad ng kanyang ina. Minerva, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Anak pa rin natin si Mika. Anak? May anak pang ganyan kung magsalita? Alam mo Mika, hindi ko na talaga alam ang dapat kong gawin sa'yo. Kung hindi lang nangingialam ang daddy mo, ay talaga namang malilintikan ka sa akin. Lumalaki na yung ulo mo. At sa tingin mo ba, ay hindi ko alam ang lahat ng mga ginagawa mo? Bili ka ng bili ng mga bagay na wala namang halaga. At hindi naman kinakailangan. Ano bang pakialam mo, mami? Marami tayong pera. At saka kapag namatay ka naman, ay hindi mo naman yan madadala. Kaya't mas mabuti pa, ay bili na lamang ng mga bagong labas na mga gamit. At saka hindi ba kayo natutuwa na ang anak nyo ay updated sa mga bagay-bagay, mami? Wow, matutuwa talaga kami sa ginagawa mong yan. Grabe talaga, Mika. Yan ba ang natutunan mo sa daddy mo? Arthur, yan ba ang itinuturo mo sa anak natin? Baka hindi mo alam na halos malapit ng pinutol ka agad ng kanyang ama ang sasabihin ng kanyang ina. Tama na Minerva. Mika, mabuti pa ay umakyat ka na sa taas at may pag-uusapan kami ng mami mo. Tungkol saan naman yan dad? At saka dad, kung nagbabala kayo na si mami ang magbabantay na sa akin, pues hindi ako papayag. Kilala niyo ako, kaya't please dad, wag si mami. Wag siya ang magbantay sa akin. At bakit hindi ako ha? Anak pa rin kita, Mika. Ako lang makakasama mo. Hindi na ako magtatrabaho para mabantayan kita. At saka para maayos ko na yung pag-uugali mo. Sige na, Mika. Pumunta ka na sa silid mo at mag-uusap pa kami ng mami mo. Suwestyon ng kanyang ama. Kaya't kahit labag sa kagustuhan ni Mika ang umalis, ay umalis na lamang siya upang ipakita sa kanyang ama
na siya ay masunuring bata pa rin. Nang makaalis na si Mika, ay agad namang nagsalita ang kanyang ama. Minerva, huwag kang magpadalos-dalos sa mga sinasabi mo. Malapit mo lang masabi kanina na bumabagsak na ang ating negosyo. Ani nito. Totoo naman talaga, Arthur. Nang sa gayon ay malaman ng anak natin na mali ang mga ginagawa niya at napakabata niya pa para gumawa ng mga bagay na siyang di dapat gawin. Pero kahit na, alam naman natin na may pagkukulang tayo sa kanya, hindi ba? Kit sa pagbibigay na lamang natin ng pera binabawi ang lahat ng mga pagkukulang natin sa kanya. Kasi alam mo, Minerva, noong sobrang busy ka pa sa trabaho, ay puro iyak ng iyakin si Mika. Kit ayon ay nakapag-isip na lamang ako ng paraan na hayaan na lamang siya. Nang sa gayon ay makabawi naman tayo at hindi niya isipin na hindi natin siya pinapahalagahan. Ganun ba, Arthur? Pero mali pa rin siya. Dapat ay mag-isip siya ng tama. Mahal, bata pa si Mika. Kit wala pa yan sa tamang pag-iisip. Hindi niya pa naiisip ang mga bagay-bagay na yan. Huwag kang mag-alala at may naisip akong paraan upang ipakita at ipaalala sa kanya na dapat pahalagahan niya ang mga bagay na mayroon siya ngayon. Dahil sa hindi lahat ng tao ay magkapareho ng takbo ng buhay. At ano namang paraan yan, ha? Ako na ang bahala, mahal. Basta't sigurado ako na kapag mangyari ito ay pahahalagahan na ni Mika ang lahat ng mga pera at hindi na siya magwawaldas pa. Siguraduhin mo lang yan, Arthur, ha? Dahil kapag hindi mo yan nagawa, ay hayaan mo na lamang ako ang gumalaw upang madisiplina yung bata na yan. Paalala ni Minerva. O sige, sagot na lamang ni Arthur at napabuntong hininga na lamang. Kinabukasan ay pumasok na sa paaralan si Mika at halos mawindang na lamang siya nang naunahan siya ni Trixie na bumili ng bagong labas na sandal ngayon sa Marikina. Oy Mika, mabuti naman at nandito ka na. Nabili mo na rin ba ito? Tanong ni Trixie, sabay pakita ng kanyang sandals. Hindi pa. Maikling sagot naman ito. OMG, hindi mo pa pala nabibili ito? Gosh Mika, huwag mong sabihin na naghihirap ka na, ha? OMG, ano ba yan? Hirap na kayo? Maarting saad ni Trixie. Hindi kami naghihirap, Trixie. Wala lang akong time. Dahil sa marami akong ginagawa at saka marami akong pera, huwag mo akong kakwestiyonin. Ikaw ang dapat na kwestiyonin kung bakit nakabili ka kaagad niyan. Dahil ba sa asukal di papa mo? Prangkang saad ni Mika. Asukal di papa ka dyan? Aminin mo na lang kasi na hindi mo na kayang bilhin to dahil sa naghihirap ng pamilya nyo. Anyways, hindi ka naman mahalaga eh. Sad na lamang ni Trixie. Sasagot pa sana si Mika nang hinila na siya ng kanyang mga kaibigan na sina Chang at Mercy. Hayaan mo na yung si Trixie, Mika. Huwag mo lang pansinin yan at may stress ka lang. Ang mahalaga ay maungasan mo siya bukas. Ket go na lang dyan. Suwestyon ni Chang. Ket hindi na lang umimik pa si Mika at iniyahan na lamang niyang maungasan siya ni Trixie. Dahil alam niya naman na bukas ay may bagong labas rin na sandal. Malungkot na umuwi si Mika sa kanilang bahay na siyang agad na napansin ng kanyang ama. Anong nangyayari sa napakaganda mong mukha, anak? Bakit napakalungkot mo ngayon? Tanong ng kanyang ama. Kasi dad, nahigitan na naman ako ng social climber kong kaklase na si Trixie. Saan ka naman nahigitan? Sa sandal po, dad. Yung bagong labas po na sandal ay nabili niya po. Tapos po, hindi po ako nakabili ng ganoon. Malungkot nitong saad. Ay, yun lang naman pala anak. Akala ko kung ano na. Huwag kang mag-alala. At eto may pera ako dito. Bilhin mo ang lahat ng mga gusto mo. Umabsent ka muna at mag-shopping ka na lang. Saad ng kanyang ama, sabay bigay ng pera sa kanya. Papa, maraming salamat po at pinayagan mo akong mag-shopping, ha. Ngiting-ngiting niyakap ni Mika ang kanyang ama. Ano pa nga bang magagawa ko, anak? Alam ko naman na hindi mo ako titigilan. Lalo pat maraming bagong labas na bag, sandals, at pati na rin sapatos. Biro nito. I love you talaga pa. Mabuti ka pa. At kaya mong ibigay ang mga bagay na gusto ko. Kaysa kay mami. Nako, halos awayin na lang ako. Mika anak, hayaan mo na lamang yung mami mo. Dahil nai-stress lamang siya sa kanyang mga ginagawa. At saka marami pa kaming problema sa kumpanya. Kaya gusto ko, mangako ka sa akin na ngayon ha, na hindi mo na rin iinisin pa ang mami mo. Hindi kayo nagkakasundo kasi pareho kayo ng ugali. Basta't anak, lagi mong tatandaan na mahal ka namin at magpasalamat ka na lamang na naibibigay namin sa iyo ang lahat ng mga gusto mo. Kesa sa ibang mga bata dyan na hindi nila nabibili ang mga bagay na gusto nila
Dahil sa wala silang mga pera, walang trabaho ang kanilang mga magulang. Teka nga dad, bakit niyo po nasabi sa akin ang mga bagay na yan? Bakit bigla-bigla niyo na lamang po akong pinapangaralan? Mika, anak, alam mo naman na maraming naiinis sa'yo, hindi ba? At marami ring mga naiinggit. Kaya't ang gusto ko, na wala nang iba pang marinig ang mami mo patungkol sa mga bagay na ginagawa mo, okay? Okay po dad, alam ko po. At saka, kaya pala naiinis sa akin si mami. For sure dahil kay Trixie na yon. Mika, masama ang magbintang ng taong walang kasalanan. Pero feel ko lang naman talaga na siya ang todo sa pagsipsip sa mami mo. Anak, huwag mo nang sisihin ng ibang tao ha. Ang mahalaga ay matutunan mo na may mga taong inggit talaga sa'yo. Kahit huwag ka nang magtaka pa at mangsisi ng kung sino-sino. Ipakita mo na lamang talaga na iba ka. Okay po dad, kung yan po ang gusto mo, para wala na pong gulo. Mabuti nang ang ganyan ang takbo ng isip mo anak. Sige na, mag-shopping ka na para maging masaya ka na. At baka maubusan ka pa ng mga bagong labas na gamit eh. Suwestyon ng kanyang ama sa kanya. Napahagikik na lamang si Mika. Alam niya naman na nagbibiro lamang ito. Simula pagkabata, ay binibigay na nito ang lahat ng naising niya. Kaya naman alam niya na ni minsan ay hindi siya paghihindihan ng kanyang ama. Lalo pat silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Simula nang umalis na ang kanyang ina sa bahay nila. Dahil sa mas kinukonsente siya ng kanyang ama sa mga luho at mga bagay na gusto niya na ayaw naman ng kanyang ina. I love you so much, Dad. Sad ni Mika at agad naman niyakap ang kanyang ama. I love you too, anak. Halika na. Kumain na tayo sa paborito mong restaurant. Alam mo namang minsan na lamang kitang makita eh at pati na rin makasama dahil abala talaga ako sa trabaho. Yaya ng kanyang papa. Talaga po, Dad? Teka lang, bakit parang may ganap ngayon? Nagtatakang tanong ni Mika sa kanyang ama. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Wala namang ganap ngayon ah. Kasi, binigyan niyo ako ng pera para sa luho ko. Tapos aalis pa tayo ngayon dahil sa kakain tayo sa paborito kong restaurant. Anak, deserve mo ang mga bagay na yan dahil sa malapit na ang birthday mo. Kahit mabuti pa, ay huwag ka nang magtanong pa at magbihis ka na lamang nang makaalis na tayo. Suwestyon ng kanyang ama. Kahit kaagad namang napangiti na lamang si Mika. Ikaw talaga dad ha? Ani nito, sabay alis na. At agad nang nagbihis na. Masigla siyang kumapit sa braso ng kanyang ama habang papasok sila sa mamahaling restaurant na madalas nilang kinakainan, lalo pa noong nakasama pa nila ang kanyang mama. Good afternoon sir, welcome back, bati ng manager. Good afternoon, sagot naman ni Mika at pati na rin ang kanyang ama. Dad, anong welcome back po? Hindi maiwasang tanong ni Mika sa kanyang ama. Galing ako rito kanina anak dahil may ka-business meeting ako. At kaya rin naman naisipan kitang dalhin dito dahil naalala ko ang mama mo at pati na rin ikaw. Ah, ganun po ba? Huwag mo na lamang pong isipin si mama dad. Kung pwede lang talaga anak. Pero hindi eh. At saka, huwag kang mag-alala. Magkakasama rin tayo kapag natuto ka na sa mga bagay na kailangan kong ituro sa'yo. Nangako kasi ako sa mama mo eh. Natuturuan kita sa mga bagay na kailangan mong matutunan. Ganun po ba? Sagot na lamang ni Mika. Dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit umalis ang kanyang ina sa kanilang bahay. Masaya sana sila ngayon kung hindi lang matigas ang kanyang ulo. Matapos ang mahigit 15 nilang minuto na paghihintay, ay dumating na ang serbidora, bit-bit ang mga pagkain na in-order nila. Bahagya pang tumaas ang kilay ni Mika nang mapansin na halos kaidaran niya lamang ang babaeng nagdala ng pagkain. Good afternoon po sir and ma'am, bati ng waiter. Good afternoon, sagot nila. Ako po si Jane at ako po ang naatasan na maging waiter niyo ngayong araw. Pagpapakilala nito. Ah, ganun ba? Mataray na saad ni Mika. Mika, ang tono ng pananalita mo. Sita ng kanyang ama sa kanya. Hinahanda pa po namin ang mga inumin. Tawagin niyo na lamang po ako kung may mga kailangan po kayo sir ha. Ganun din po kayo ma'am. Paalam ng babaeng nagpakilalang Jane. Nakita pa niyang sinundan nito ang tingin ng kanyang papa habang ito ay ngiting-ngiti. Kita mo yon? Kaedad mo lang nga tayong si Jane eh. Pero nagtatrabaho na siya. Nakakabilib na bata no? Komento ng kanyang ama. Isang pilit ng ngiti ang isinukli niya sa kanyang ama kahit gusto niya pang sumimangot. Oo nga dad, masipag po na bata. Asan kaya ang pamilya niya? Bakit nagtatrabaho pa siya?
Komento ni Mika. Yan ang gusto kong matutunan mo anak. Kaya ngayon ko lang naisipan na dalhin ka rito. Napakabata pa ni Jane pero tumutulong na siya sa kanyang pamilya. Kaya't anak, dapat ay tumutulong ka rin sa amin ng mami mo. Anong tulong daddy? Nag-aaral naman po ako hindi ba? Alam ko anak, pero kailangan rin namin ng tulong mo. Gaya ng mga ideya sa kumpanya. Dahil sa hindi lahat ng panahon ay nandito kami ng mama mo. Hindi namin alam ang mga susunod na mangyayari. Okay dad, sa susunod na lamang po ako tutulong po sa inyo. Lalo na sa kumpanya na kailangan kong matutunan ng mga bagay-bagay. Dahil ako lang ang nag-iisang tagapagmana nyo. Sad na lamang ni Mika upang hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama. Yan ang gusto ko sa iyo anak. Yan ang gusto kong marinig. Salamat talaga anak ha. Alam kong matutuwa ang mami mo kapag malaman niya ito. Sad ng kanyang ama. Hindi nga namin kilala ang Jane na yon, pero siya ang nagbida-bida sa paningin ni Papa. Nag-iimutok na bulong ni Mika. Kaya naman nang bumalik si Jane upang ibigay ang in-order niyang chocolate shake, ay isang Smith ang isinagot niyang ngiti rito. Nang iabot niyon ang inumin niya, ay aksidente yung natumba. Dahilan upang matapon niyon sa puting-puting damit niya. Gulat siyang napatayo dahil dito. Otomatiko siyang bumaling sa serbidora na noon ay hindi magkanda-ugaga sa paghingi ng paumanhin. Sorry ma'am, sorry po talaga. Hindi niya napigilan ang buso ng kanyang damdamin at nasigawan niya ang babae. OMG, hindi mo ba alam kung gaano kamahal to? Ang bobo-bobo mo talaga. Hindi ka nag-iingat, tili niya rito. Mababayaran mo ba to ha? Ano nang gagawin mo? Dagdag pang tanong niya. Marami pa siyang nais sabihin, ngunit naririnig niyang sinasaway na siya ng kanyang ama. Sakto naman na dumating na rin ang manager ng restaurant. Gaya ni Jane, ay labis rin ang paghingi nito ng paumanhin. Doon tayo sa isang tabi, kakausapin ko kayo. Nakakahiya kasi sa ibang kumakain. Yaya ng kanyang ama kay Jane at pati na rin sa manager. Bago ito umalis, ay bumaling ito sa kanya. Anak, dito ka na muna. Ako na ang kakausap sa kanila. Inis na lamang siyang napatango. Yari kayo sa papa ko. Sa isip-isip pa ng dalagita. Nakikita niya na kasi na makakatikim ang mga ito ng sermon mula sa kanyang ama. Ayaw na ayaw pa naman ito na inaapi siya. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap ng kanyang ama sa manager, ay bumalik na ito sa mesa nila. Wala itong kangiti-ngiti at agad itong nag-aya pa uwi. Habang pauwi sila, ay hindi nagsasalita ang kanyang ama. Kaya naman siya na ang nagbukas ng usapan. Papa, huwag ka na pong magalit sa kanila. Hindi naman po ako nasaktan eh. Aniya, kunot noo itong lumingon sa kanya. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Wala naman silang ginawang masama eh. Inis na sabi nito. Dahil doon, ay hindi na lamang siya nakasagot. Tila kasi galit ito. Ano po kasing problema papa? Bakit po parang galit na galit po kayo? Alanganing usisa niya sa kanyang ama. Bumuntong hiningi ito. Bago siya nilingon. Hindi ako galit anak. Disappointed lang talaga ako sa inista mo. Pinahiya mo si Jane dahil sa pagkakamali niya. Alam mo ba anak, namuntikan na siyang mawalan ng trabaho. Siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Sana ay kinausap ko siya ng maayos, gaya ng ginagawa ko kapag nagkakamali kayo. Malumanay na paliwanag nito. Anak, tandaan mo palagi ito, na ang maliliit na taong gaya nila, grabe ang kinakaharap nila sa araw-araw. Huwag mo naman sanang pabigatin palalo ang buhay nila. Sermon nito. Nanatiling tahimik lamang si Mika at unti-unti niya kasing nakikita ng pinupunto ng kanyang ama. Alam mo ba, na nagsimula rin ako sa ibaba. Nasubukan ko rin ang mga mahirap na trabaho gaya ng pagwe-waiter. Hindi biro ang hirap. Nagsikap ako dahil gusto ko na bigyan ka ng magandang buhay. Ayoko kasi nang maranasan mo rin ang hirap, pero ayoko na tapak-tapakan mo lamang ang mga taong nasa ibaba mo. Dahil lang mas mataas ka sa kanila. Hindi maganda yun anak. Hindi ka pagpapalain ng nasa itaas pa ganon. Tuluyan niyo nang nakita ang pagkakamali niya. Gusto ko sanang mamuhay ka para bigyang ginhawa ang iba anak, hindi para pahirapan sila. Pangaral ng kanyang ama habang marahang tinatapik ang likod niya. Hindi malilimutan ni Mika ang aral na iyon ng kanyang ama. Kaya naman simula noon ay natuto na siyang maging mabuting tao sa lahat ng makakasalamuha niya. Libre naman kasi ang pagiging mabuti at pagiging mabait na tao.